Praise the Lord. Isang magandang umaga po sa atin lahat. Kumusta na po kayo? Praise God, yung mga nasa tahanan ngayon, yung mga nanonood, nakikinig sa ating live stream. Isang mapagpalang umaga po sa atin lahat, purihin ng Panginoon. Minsan pa tayo po ay tinipon ng Panginoon para po tayo ay magpuri sa Kanya, sa Kanyang dakilang pangalan. So, isang magandang umaga po sa ating senior pastor, Pastor Rod, at sa kanyang butiin may bahay, si Pastor Nolin. At sa lahat ng pastor, dito po sa Harmony Family, magandang umaga po sa inyong lahat. So, purihin ang Panginoon sa umagang ito. Tayo po ay magsalo-salo sa mensahe ng Panginoon sa umagang ito. So, ang ating message, binigay ng Panginoon, ay makikita po natin sa Psalms 91 verse 2 and 3. Psalms 91 verse 2 and 3. Ang sabi po rito, sabay-sabay po natin basahin ang mensahe ng Panginoon sa umagang ito. This I declare about the Lord. He alone is my refuge, my place of safety. He is my God, and I trust Him. For He will rescue you from every trap and protect you from deadly disease. Verse 3. Yun na lahat yun. Praise God. So, purihin ng Panginoon. Ang sabi po dito, ang sabi niya rito, mga pagsasabi sa kanyang Panginoon, mukat tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtitiwalaan. Ang sabi ko diyan. Amen? Ikaw ililigtas niya sa panganib, sa umang ng bitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Purihin ang Panginoon sa umagang ito sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat Lord, minsan pa kami po ay kinatagpo mo sa lugar na ito upang ikaw ay purihin, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Dakilang Diyos sa umagang ito, ihanda mo po ang bawat isa, ihanda mo po ang puso ng bawat isa sa mga salita mo sa oras pong ito. Lord, itago mo lang po ako sa iyong likuran at ikaw ang makita sa aking buhay, Panginoon. Lord God, maraming salamat po muli sa inyo pong lahat ng papuri, parangal, pagsambat, pagdakila. Ito po ang amin ng guys ng dalangin sa matamis makapangyarihan pangalan ng aming Panginoon Jesus. In Jesus' mighty name, Amen and Amen. So dito po, ano po yung nakita natin mga kapatid? Dito sa kanyang, ano po yung magpupulot po natin aral dito sa kanyang mensahe sa umagang ito. So dito po yung magatangkong ang mensahe ng Panginoon, why you should trust God. Sabi po dito, bakit dapat magtiwala sa Diyos? Question. Bakit dapat magtiwala sa Diyos? Amen. So, meron po akong isang kwento. Bago po natin na ituloy ang mensahe ng Panginoon, dito po sa isang lugar, meron pong isang hari. At meron po siyang servant na ang servant niya ay ito po ay tapat sa Diyos. Naglilugod siya sa Diyos, itong servant ng hari. Bagamat itong hari, hindi po siya masyadong naniniwala sa Diyos. Pero itong servant lang ito ay talagang
nandun yung ano niya, yung katapatan niya sa Diyos, sa Panginoon. Dahil itong haring ito, mahilig po siya sa hunting. Minsan, sila po ay lumabas, pumunta ng gubat. At habang sila ay papunta sa gubat, na nandun na sila sa gubat, meron silang, may nakita silang leopard, ang hari. So nung nakita ng hari ng leopard, ito po ay kanyang sinibad. Sinibad niya yung leopard. At pagkatapos, akala ng hari, patay na yung leopard. So bumaba doon sa kanyang kabayo at pinuntayan niya yung leopard. Nung paglapit niya doon, bigla niyang sinunggaban yung hari. Akala kasi ng hari patay na yun eh. So, ang nangyari, nahagip po yung isang daliri ng hari. Ang sabi ng hari sa kanyang servant, kung totoo yung Diyos mo, dapat hindi nangyari sa akin ito. So, nung time na yon, dali-dali pinatay ng servant yung fire. Pero ang problema dito ay nawalan ng daliri yung hari. Ang sabi niya, kung totoo ang Diyos mo, bakit nangyari sa akin ito? Ang sabi ng servant, ang Diyos na akin sinasamba ay totohanan siya. Tapat ang Diyos na akin sinasamba. Ibig sabihin, kaya nangyari ito, mayroon siyang purpose sa atin. Ang sabi niya, dahil galit na galit yung hari, ipakukulong kita. Ang sabi ng hari. So, ang sabi ng servant, yun po ang gusto mo, tatanggapin ko. Ang sabi po ng servant. So, ibig sabihin, kinulong niya yung kanyang servant. So, noong time na yun, umuwi na po sila sa palasyo. After 3 months, dahil mahilig nga po sa hunting yung hari, lumabas na naman siya at nagsama naman siya ng ibang servant. Dahil yung unang servant siya ay nakakulong. So, nung pumunta naman na sila sa bundok, doon sa ibang lugar, mayroong tribo doon. Isang tribo, at hinuli sila. Ang ginawa ng tribo na yon, dahil nasa bundok sila, nag-aalay po sila. Nag-aalay yung tribo na yon. Ngayon, dahil kaya sila hinuli, dahil iaalay silang dalawa. Yung hari at saka yung servant na kasama niya. Noong time na yon, nung iaalay na sana sila, pero dahil putol yung daliri ng hari, hindi po natuloy. Hindi po natuloy yung paghahandog sa kanya. Dahil hindi po yung pag-aalay, dapat buo po pala ang inaalay nila. So ngayon, ang nangyari, yung kasama niyang servant, yung lamang ang naiaalay. So ibig sabihin, yung hari po, pinalaya. So, nung abang daan, siya po ay nagpasalamat sa Diyos. Dahil sabi niya, kung hindi naputol ang daliri ko, sana ngayon ay patay na ako. Naialay na ako. Nung time na yun. So, nung pag-uwi niya sa palasyo, pinuntahan niya yung servant niya. At nagpasalamat siya sa Diyos. At doon siya nagkaroon ng faith sa Diyos, naniwala sa Diyos. Dahil yung servant niyang panakulong, siya ay mananampalataya. Ano po ang makukuha natin ano po yung makukuha natin dito? Dahil sa pananampalataya, pagtitiwala ng kanyang servant, ang nangyari po ay sinip sila ng Diyos. Ang sabi ng servant, kung hindi dahil sa iyo, kung di mo ko pinakulong, naialay na rin sana ako ngayon. Amen. So dito po yung nakita natin dito, yung katapatan ng servant, dahil tapat siya, naglilingkod sa Diyos, ito po ay sinave ng Diyos. Hindi po inayaan ng Panginoon na sila po ay mapariwara at mamatay. Amen. Ganon din sa hari. Ano po yung layunin? Bakit nawala yung kanyang daliri? Ito po yung layunin niya.
na masave silang dalawa. Amen? So praise the Lord, kaya ang title po ng ating pag-aaralan ngayon, Why Should Trust God? Amen. So, hindi tayo, ang sabi nga po dito, hindi tayo mapagtiwala sa isang tao hindi ba? Kung minsan, hindi natin pwedeng sabihin, nagtitiwala ako sa iyo. Kung hindi mo kilala, hindi mo pwedeng pagkakatiwalaan. Tama po ba? At ito ang sikreto sa pagtitiwala. Dapat magtiwala tayo sa Diyos. Kung may magsabi ng pagtitiwalaan mo ako, kung minsan, dalawa lang lamang ang maaari nating maging reaction dito. Maaaring sabihin natin, oo, nagtitiwala ako sa iyo. O bakit ako dapat magtiwala? Amen. Kaya, ang sabi po rito, ito po yung makikita natin dito, dapat sa Diyos lamang tayo magtiwala. Amen? Ito, ang sabi nga po rito, dahil karapat-dapat sa atin pagtitiwala, siya sa ating pagtitiwala. Ayan. Dahil karapat-dapat siya sa ating pagtitiwala. Amen? Ang sabi po rito sa Bilang 23, Numbers 23 verse 19, hindi siya nagsisinungaling, ang sabi nga rito, na gaya ng tao, hindi niya kailangan kinalimutan ng kanyang mga pangako. Ang sabi niya. Sabi po rito, sa Numbers, God is not a man that he should lie. Ang sabi po rito. Yan. He is not woman, so he does not change his mind as he ever spoken and failed to act as he ever promised and not carried it through. Ang sabi po dito. Ang Diyos ay hindi sinungaling tulad ng tao. Ang isipan niya hindi nagbabago. Ang sinabi niya ay kanyang ginagawa. Ang kanyang pangako ay tinutupad niya. Amen? So ito po yung mangyayari sa mga anak ng Diyos. So kung minsan tayo po ay bilang isang Kristiyano, marami sa atin yung mga bagay nating inaasahan. Kung minsan nagkakala tayo na matatanggap natin ito. Pero kung minsan hindi nangyayari sa ating mga buhay ito. Ito yung question, why? Should trust God. Bakit? Ang sabi po dito, dapat na tayo ay magkaroon ng pagtitiwala sa Diyos. Amen? Kasi ang sabi po rito, tapat ang Diyos. Hindi po siya sinungaling tulad ng tao. Kasi kung minsan, sa atin, madalas, kalimitan, kapag sinabi natin oo, maya-maya, nagbabago yung isip natin, hindi na naman. Amen? So, ang Diyos po, hindi po siya ganon. Ang Diyos, kapag sinabi niya, mangyayari at mangyayari ang kanyang sinabi. Amen? Naniniwala po kayo doon? Amen? So, ito po yung Diyos na ating pinaglilingkuran. Ito po yung Diyos na ating sinasamba. Tapat ang Diyos sa kanyang mga anak. Amen? Bagamat tayo ay hindi tapat sa Kanya, pero ang Diyos ay laging tapat sa atin. Amen? Kung paano yung kwento ko kanina, may purpose, may layunin siya. Kung bakit? Kasi ang mga desisyon natin kung minsan, kaya hindi na naka-align dahil sa pagdedesisyon natin maraming beses ay nagkakamali. Amen? Mga desisyon na palpak. Amen? Pero once na ang isang mananampalataya, siya ay tapat sa Diyos. Ibig sabihin, iniintay natin kung ano yung sagot ng Panginoon sa ating buhay. Ibig sabihin, nagdedepende tayo doon sa Diyos. Hindi na sa atin pong sarili. Bakit? Kasi po tayo ay nagtitiwala sa Diyos. Nandun po yung katapatan natin sa Diyos. Amen? Tapat ang Diyos sa atin. So, makikita natin, kung titignan po natin dito, yung mga pangako ng Panginoon nandito. Ang sabi nga po rito sa Awit 89 verse 34,
I will not violate my covenant or alter what my lips have uttered. At sabi po rito, ang tipan ko sa kanya, di ko sisirain, ni isang pangako, di ko babawiin. Sabi po rito. Ito yung mga pangako po ng Panginoon sa atin. Ang tipan niya sa kanya, di ko sisirain. Ibig sabihin, yung mga sinabi niya rito, panghawakan po natin ito at ito po ay mangyayari sa ating mga buhay. Amen? Basta yung ibig sabihin dito, kapag pinanghawakan natin ito, ibig sabihin, nagdedepende lang tayo sa Diyos. Amen. Hindi na po sa ating sarili. Agree po ba kayo doon? Amen. Amen. So, mag-amen po lang po kayo ha. Kasi, once na po tayo ay nag-amen, hindi po sa katabi natin, sa Diyos po tayo nag-amen. Amen. Naririnig po ng Diyos yan. Alam po ng Diyos yan. Nakikita po. Alam ng Diyos kung ano po yung puso natin ngayon. Alam ng Diyos kung nakikinig tayo ngayon sa Kanya. Amen. Sa katabi natin ngayon, hindi po natin alam kung ano yung nasa isip niya. Kung ano yung laman ng puso niya. Pero ang Diyos ngayon, ay alam po niyang lahat. Kung tayo po ba ay nagiging matapat sa Kanya, nandun po yung katapatan natin sa Kanya. Kaya, dito po, mangyayari ang tipan ng Panginoon sa bawat anak na nagtitiwala sa Kanya. Kaya ang sabi niya, di ko sisirain, ni isang pangako, di ko babawiin. Ang sabi po rito. Amen po ba? So, ang sabi rin sa Isaiah 14:24, so, ang sabi niya dito sa Tagalog, sinabi ni Yahweh, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, tandaan ninyo, mangyayari ang aking balak, matutupad ang aking pasya. Ang sabi po dito. So kung titingnan natin dito mga kapatid, ito po yung pangako ng Diyos sa bansang Israel. Amen? So kung makikita natin dito, talagang iniligtas ng Diyos ang bansang ito. At pinagpala sila ng Panginoon nung time na yon. Kasi ang sabi niya dito, siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tandaan ninyo, mangyayari ang aking balak. Amen? So ano po yung nangyayari sa bansang Israel nung time na yon? Sila po ay dinala sa lupang pangako ng Diyos at nangyari po yun. Amen? Bagamat maraming hadlang, pero sa Diyos, wala pong imposible. Bagamat sa tao, meron pong posible. Amen. At matutupad ang aking pasya. Amen. Kapag po tayo, sa ating kapanahunan ngayon, tayo po ay anak ng Diyos. Amen po ba? Tayo po ay anak ng Diyos. Ang sinabi po rito, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tandaan ninyo, mangyayari at mangyayari ang ating balak. Amen. Ano po kaya yung balak ng Lord sa atin? Amen. Ano po yung plano ng Lord sa ating mga buhay? Kasi kung minsan, bilang isang mananampalataya, tayo po ngayon ay kung minsan tayo ay nagtitiwala pa sa ating sarili. Amen. Kaya yung balak ng Panginoon, yung nais ng Panginoon, hindi po nangyayari sa ating mga buhay. Bakit? Suriin po natin yung sarili natin, mga kapatid. Kumusta na yung faith natin sa Panginoon? Tayo po ba ay buong pusong nagtitiwala sa Kanya? Tayo po ba ibinigay na po ba natin ang ating sarili sa Diyos? Ang nais po ng Panginoon dito, buong puso pagtitiwala, na maging transparent tayo sa Diyos. Amen. Kasi po, wala po tayong may tatago sa Lord. Ang lahat ay lantad sa Kanyang harapan. Ang paningin ng Diyos sa tao, hindi niya inaalis. Laging nakasubaybay, bawat oras, bawat saglit, ang sabi po yan. Ibig sabihin, kahit anong ginagawa natin, kahit anong natin, nasa puso natin, alam ng Lord kung tayo po ay tapat sa Kanya. Amen. Ang nais lang ng Panginoon dito, na ibigay natin lahat sa Kanya, yung buhay natin. Amen.
maging ano po tayo, 100, 200% sa Panginoon. Para lumakad tayong maging kalugod-lugod sa Kanyang harapan. Amen po ba? Kasi wala po tayong magawa, mga kapatid. Kahit anong gawin natin sa ating sarili, kung hiwalay tayo sa Diyos, wala tayong magawa. Amen. Hindi po natin pwedeng pahabahin na isang oras ang ating buhay. Hindi po. Si Lord lamang. Ano pong gagawin natin ngayon? Magdepende po tayo sa Diyos. Amen. So kung titignan po natin, kino-covered tayo ng Lord sa mga dinaranas natin ngayon. Naniniwala po ba kayo? Amen. Alam po ninyo, yung kapangyarihan ng Panginoon, yung kanyang mga anak, dahil tayo po ay tapat sa Kanya, hindi niya po tayo inaayahan na mapahamak. Amen. Yung pandemic, hindi po natin siya nakikita. Nakikita po ba natin? Hindi. Pero napakabagsik po niya. Pumapatay siya. Amen. Pero once na tayo po ay nagkaroon ng katapatan, naging matapat po tayo sa Diyos, i-cover po tayo. Hindi po niya aayaan na tayo po ay mapahamak. Amen. Bakit? Kasi po tayo kanyang mga anak. Ang sabi po rito, ang sabi niya, ang Diyos ng kapangyarihan sa lahat. Ang sabi niya, mangyayari ang aking mga balak. Balak po ba ng Panginoon ito? Amen. Balak po ng Lord yan na mangyari upang ang tao na kanyang nilikha ay magbalik loob sa Kanya. Amen. Ito lang po yung purpose ng Panginoon. Magbalik loob sa Kanya at maging matapat sa Diyos ang Kanyang nilikha. Amen. Tayo po nakakasuri ngayon kung tayo po ay lumalakad na may katapatan sa Diyos. Amen po ba? Kaya sabi niya po rito, gayon din naman, ang kanyang plano ay perpekto, banal, makatarungan, at ang lahat ng mga bagay ay makakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. Sabi po dito. Ang Diyos po ay makapangyarihan, mga kapatid. Naniniwala po ba kayo doon? Ang Diyos ay makapangyarihan. Alam po ninyo, mga kapatid, doon dito po sa trabaho namin, makikita mo po na yung mga tao, malalakas sila. Pero, marinig mo na lang na mayroong positive. Ngayon pala yung kausap mo, positive na pala, hindi mo alam. Amen. Hindi natin po nakikita. Amen. So, dito po sa trabaho ko, meron na pong 3 positive na kahalo-halo biro po. Amen. Yung una po yung kasama kong supervisor, dahil kami lagi pong nakakasama. So, Kristiyano po siya, mga kapatid. So ngayon, lagi kong sinishare dahil meron siyang sinare na sa akin, at pinalalakas ko siya doon. At ngayon, hindi po niya alam na nagkaroon siya, nilagnat siya. So, nagpatingin siya, kinabukasan pumasok na naman siya. Sabi niya, nilagnat ako kahapon bro, sabi niya. Nagpatingin ako, pero sabi ng doktor, wala naman eh. Sabi niya. Pero kinabukasan, hindi niya po nakayanan yung katawan niya. At pumunta ulit sa hospital, ngayon pala positive. Amen. So yung kasama kong safety, Pilipino rin, nagkaroon din siya ng positive. Ngayon yung kasama kong supervisor ngayon, 2 araw na po siya nandun sa Amad, sa Alcor, sa positive. Ibig sabihin dito, kino-cover po tayo ng Lord. Ang sabi ko sa Panginoon, Lord, i-cover mo ko. Cover mo lahat ng mga kasamahan ko. Amen po ba? So makikita po natin yung kapangyarihan ng Panginoon kapag po tayo ay tapat sa Diyos. Amen? Ang gusto lang makita ng Panginoon dito, yung katapatan natin sa Kanya. Amen po ba? Kaya sabi niya sa Roma 8:28, ang sabi po dito,
Ang sabi niya, and we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Ang sabi po dito. Amen. Ang sabi, alam natin sa lahat ng bagay ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala sa kanilang ikabubuti. Sabi po dito. Ang sabi po pala dito, kasama natin ang Lord. Alam natin sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal. Ibig sabihin, nandun po yung Lord sa buhay natin. Nandun yung protection ng Panginoon sa atin. Amen? Kasi, anak po tayo ng Panginoon. Nandun yung kanyang patnubay sa atin. Hindi niya aayaan na tayo po ay mapahamak. Hindi niya aayaan na magkaroon tayo ng sakit karamdaman. Amen po ba? Ibig sabihin, kino-cover tayo ng Panginoon. Nililigtas tayo ng Panginoon. Kaya ang sabi niya rito, gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, ang mga tinawag. Tayo po ba'y tinawag ng Lord? Mag-amen lang po kayo. Ayon sa Kanyang panukala, sa kanilang ikabubuti. Amen po ba? Sa kanilang ikabubuti. Amen. Tayo po ngayon kinocover ng Panginoon, malakas po tayo. Wala po tayong karamdaman. Ang daming tao na naghihirap ngayon. Pero dahil tayo ay anak ng Lord, tayo po ay may takot sa Kanya, nagtitiwala sa Kanya, nandun po yung Kanyang patnubay sa atin. Amen? Kaya ang sabi niya rito, matuto kayo magtiwala sa Diyos. Ang sabi po, matuto tayo magtiwala sa Diyos. Huwag po sa ating sarili, mga kapatid. Sa Diyos tayo magtitiwala. Habang nakikita natin kung paano niya pinapatunayan ng kanyang sarili, na karapat-dapat siyang pagtiwalaan sa ating mga buhay. Sabi ko dito, na dapat pagtiwalaan ng Diyos. Amen? Kaya sabi niya sa 1 King 8:56, ang sabi po niya, praise to be to the Lord, who has given rest to His people Israel, just as He promised, not one word has failed. For all the good promises that gave the truth His servant Moses. Ang sabi po rito. So pinagpala po sila. Ang sabi rito, dahil sa pamamagitan ni Moises, pinagpala po ang bansang Israel. Amen po ba? So, kung titignan natin dito, ganun na lamang ang sabi nga po rito. Purihin si Yahweh, tinupad niyang lahat ang kanyang mga pangako. Ang sabi po riyan. At binigyan ng katahimikan ng bayang niyang Israel. Lahat niyang mga pangako kay Moises, wala isang mang nasira. Ang sabi po dito. Ibig sabihin, nandun po yung blessing ng Lord sa bansang ito na kanyang inaruga. Amen. Tayo po ba inaruga ng Panginoon? Tayo po ba Israelita? Tayo po hindi Israelita, pero spiritually, tayo po ay iniligtas ng Panginoon. Amen? Ngayon po nararanasan po natin yung pabor ng Lord sa mga buhay natin. Pinagpapala po ba tayo ng Panginoon? Amen? Pinagpapala po tayo ng Panginoon. Amen? Maraming taong naghihirap ngayon. Maraming taong walang trabaho ngayon. Amen? Kung titignan po natin sa Pilipinas ngayon, maraming naghihirap, mga kapatid. Pero bilang anak niya, tayo po ay wala ka man trabaho ngayon, pero pagkatapos mo sa trabaho mo, inihahanda na naman ng Panginoon yung kasunod na trabaho mo. Ganun po ang Lord. Kaya yung pangako niya, hindi po siya nasisira. Kundi po ito'y nangyayari sa ating mga buhay. Amen po ba? So ito po yung Lord natin. Ito po yung Diyos natin na dapat natin pagtiwalaan. Amen? Sapat na sapat. Amen? Hindi po siya nagkukulang yung kanyang mga bigay sa atin. Sapat sa ating mga pangangailangan. Amen? Bakit po nagiging matapat po tayo sa Diyos
Amen po ba? So, ito po yung nangyari. Dahil sa katapatan ng ni Moises, so ginawa ng lahat ng Diyos ang kanyang pangako. Ganon din po tayo sa atin. Gagawin ng Panginoon yung pangako niya sa atin. Amen. Ang sabi niya rito, pagpapalain kita. Pagpapalain, panghawakan natin yon. Amen. Pagtiwalaan natin yung pangako ng Panginoon. Pagpapalain tayo spiritually, physically. Mga bagay na kailangan po natin yan. Amen. Kasi po, ano man meron tayo ngayon, galing po sa Diyos. Wala po tayong may pagmamalaki. Hindi naman na pagkasila mo, may cellphone ka na eh. Hindi po. Amen. So, ibig sabihin lamang dito na dapat na tayo magkaroon ng pagtitiwala, faith sa Diyos. Amen. I-surrender po natin yung sarili natin. Amen po ba? Amen. Kaya sabi po rito, ang pangako ng Diyos, ang pangako daw ng Diyos, ang pangako ng Diyos ay nakasulat sa banal na kasulatan. Amen po ba? Ngayon, kung hindi po tayo nagbabasa ng banal na kasulatan, hindi po natin makikita ang mga pangako ng Diyos. Amen po ba? Kung minsan, tayo po ay nagiging habala na. Amen? Kung minsan ginagawa na natin Bible yung ating mga cellphone. Tama po ba yun? Ito po yung totoong salita ng Lord. Ito po mga kapatid. Hindi po yung cellphone. Amen? Ito po. Dito natin makikita yung mga pangako ng Lord. Yung cellphone kapag tumutot yun, oops, aalisin mo na doon. Nagbabasa ka halimbawa. Kapag tumutot yun, tatanggalin mo na. Ibig sabihin, mapuputol ang pagbabasa mo. Hindi ka makapag-concentrate. Amen po ba? Hindi ko po sinasabi na hindi po maganda ang cellphone. Maganda po yung cellphone. Pero, kailangan ito po yung babasahin natin. Ang banal na kasulatan. Amen po ba? Once na po, ito po ay ating binasa, makikita po natin dito yung pagpapahala ng Lord, yung mga pangako ng Panginoon. Ang sabi niya rito, patitibayin kita sa iyong pananampalataya. Amen? Paano katitibay kung hindi ka nagbabasa ng salita ng Lord? Tama po ba? Kung minsan na marami pa tayong panonood ng TV. Hindi po bawal ang TV, ha? Hindi po bawal ang TV. Pero kung minsan, nagkakaroon tayo ng priority natin yung mga bagay na yan. Kapag halimbawa, kapag ganito ka na, doon ka lang mananalangin. Pero kung minsan hindi matatapos yung panalangin mo, makakatulog ka, ibig sabihin, bukas na umaga pa lang, mo itutuloy yung panalangin mo. Napakahaba ng panalangin. Bakit? Nakatulog ka kasi. So, umaga pa lang mag-amen. Ibig sabihin po rito, hindi po natin makikita yung pangako ng Lord. Amen po ba? Kasi ang sabi niya rito, sa Biblia lang natin makikita ang mga pangako ng Diyos. Amen? Upang ating makita maging ang mga katuparan ng mga iyon. Ang mga dokumento sa kasaysayan ay nagpapatunay sa mga pangyayaring iyon at nagpapakilala sa katapatan ng Diyos sa kanyang bayan. Amen. Tayo po ba'y bayan ng Lord? Amen. Magsabi lang po kayo ng amen. Ang bawat isa sa atin ay may personal na patotoo. Tama po ba? Meron bang ginagawa ang Lord sa buhay natin? Amen. Amen. So, ng katapatan ng Diyos, habang gumagawa siya sa ating mga buhay, ay tinutupad ang kanyang pangako na ililigtas ang ating kaluluwa, yung pala yun, at gagamitin tayo sa kanyang mga layunin. Amen? So, kaya pala, ang nais pala ng Panginoon dito, na maging matapat tayo, na maging surrender natin yung buhay natin sa Kanya, may layunin pala ang Lord. Amen po ba? Ililigtas pala yung kaluluwa natin. Amen? At ang sabi niya rito, gagamitin tayo sa Kanyang mga layunin.
Ano po yung layunin ng Lord ngayon sa atin? Meron pong layunin ng Lord. Ang sabi ng Panginoon, Matthew 28 verse 19, ang sabi niya, umayo kayo, inuutusan tayo ng Panginoon. Umayo kayo. Gawin ninyo malagto ang lahat ng bansa. Amen? Habang nandito ka, pupunta ka ba sa ibang bansa? Ang sabi niya, ang sabi po rito, unahin mo yung pamilya mo, unahin mo yung kapitbahay mo, kamag-anakan mo, pinsan mo, kaopisina mo. Amen? Ang sabi po rito. So, ibig sabihin pala rito, gagamitin po tayong lahat ng Panginoon kung bakit tayo tinawag. May layunin pala siya. Amen po ba? Agree po ba kayo doon? Kaya ang sabi niya sa Efeso 2:10, so malapit na po tayo matapos. Ang sabi niya, sa basahin ko po sa Tagalog, tayo kanyang nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay. Amen. Upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalaga na ng Diyos para sa atin noong pamanguna. Ang sabi po dito. Amen. Tayo kanyang nilikha, sabi dito sa pamamagitan ng Kristo Jesus, upang iukol natin ang ating buhay sa Kanya. Amen. Sa paggawa ng mabuti. Amen. Ibig sabihin, nagawa po ba natin ito? Amen. Nagawa po natin ito. Dahil po tayo, ngayon ay sumusunod na sa layunin ng Panginoon. Sumusunod na po tayo sa kalooban ng Panginoon. Amen? Ibig sabihin, nandun na yung pagtitiwala natin sa Diyos, nandun na yung katapatan natin sa Diyos. Ibig sabihin, ang Diyos na ang nagmamaneho sa ating mga buhay ngayon. Tama po ba yun? So, kapag sa kabila pa yung nagmamaneho sa buhay mo, malaki question po yan. Tama po ba? So, ibig sabihin, hindi po magaganap yung layunin ng Lord sa buhay natin. And, kaya nga sabi, hindi ka pwedeng mamangka sa dalawang ilog. So, kailangan isa lang. Amen? Isa lang sa Lord lamang, mga kapatid. Hindi mo pwedeng pagsabay. Kailangan isa lang. Amen? Ang nais ng Panginoon dito, sa oras pong ito, italaga po natin yung buhay natin sa Diyos. Amen? So, huwag natin sabihin, saka na lang, bata pa naman ako eh. Mahaba pa ang buhay ko. Diba? Kuminsan, ganun yung ano natin eh. Iniisip natin eh. Saka ko na lang totohanan. So, hindi po natin yung alam ang buhay natin mga kapatid. Bukas makalawa, so, wala na tayo sa mundo nito. So, ngayon, kapag natanong ka ng Panginoon na hindi po tayo naging matapat. Kasi ang nais ng Panginoon dito, yung dapat, ang sabi niya, maging matapat tayo sa Diyos. Dapat. Dapat. Amen. Matapat tayo sa Diyos. Pero minsan hindi po nangyayari sa mga buhay natin. Kaya yung blessing ng Panginoon, wala po minsan sa buhay natin. Bakit? Kasi namumuhay pa rin tayo sa ating dating buhay. Yan. So, ibig sabihin, although alam na natin ang katotohanan ng salita ng Panginoon, pero nandun pa rin tayo. Amen. Kaya yung blessing ng Panginoon sa atin, yung paglago natin spiritually, hindi nangyayari. Bakit? Kasi magkakaroon lang ng alikabok. Yun ito eh. Hindi natin binabasa. Amen. So, kailangan gawin po natin. Magsunod kilay po tayo sa salita ng Panginoon. Amen po ba? Gawin po natin. Kasi, wala po tayong nasabi ko na kanina, wala po tayong magawa sa sarili natin. Hindi natin pwedeng pagmalaki yung sarili natin kung hiwalay tayo sa Diyos. Amen po ba? Pero bagamat ganun pa man, nandyan ang Lord. Nandyan, mahal na mahal po tayo ng Panginoon. Binebless pa rin po tayo ng Panginoon. At hinihintay po tayo kung kailan po tayo talaga isusurrender natin yung buhay natin sa Kanya. Mapagtimpi po ang Diyos, mapagmahal, mahamuhin, mabait, napakabait ng Lord. Pero alalahanin po natin ang Diyos ay makatarungan. Amen. Makatarungan po ang Lord.
So, yun po ang ating sinakal ng Diyos. Siya po ay makatarungan. Kaya nais po niya rito na talagang ialay natin yung buhay natin sa Kanya. Praise God. Ang nais lang talaga ng Lord dito na yung buong puso po natin ialay yung buhay natin. Praise the Lord. Praise God. So, kaya may pagkakataon pa po. Amen po ba? Huwag natin sabihin sa lang. Huwag natin sabihin bukas na lang. Amen. Sabi ng Panginoon, ngayon. Ngayon. Ang sabi ng Lord. Amen po ba? Amen. Ito po yung nais ng Panginoon na mangyayari sa kanyang delikado. Amen. So, panghawakan po natin yung mga promise ng Lord sa buhay natin, mga kapatid. Last verse, sa Hebrew 12:1, ito yung conclusion natin. Sabi niya, yamang naliligid tayo ng makapal na saksi, iwaksi natin ang kasalanan at ang anuman balakid na pumipigil sa atin, at tayo buong tiyagang magpatuloy sa takbuhin nasa ating harapan. Sabi po niya. Takbuhin. Tayo po ang nakakaalam, mga kapatid. Sabi po nito. Alam po ninyo, ang sabi nga, yamang naliligid tayong makapal na saksi. Maraming tao nakapaligid sa atin. Tayo po ang tinitignan kung meron po bang pagbabago sa ating mga buhay. Nakikita po nila tayo. Kaya sabi rito, iwaksi natin ang kasalanan at ang mga balakid na pumipigil sa atin. At tayo buong tiyaga. Ang sabi po rito, tiyaga. Buong tiyaga. Sabi niya, magpatuloy. Magpatuloy sa takbuhin nasa ating harapan. Kailangan po mga kapatid, yung pag-step natin na tumatakbo tayo, pataas. Hindi yung level lang, hindi yung pababa, pataas. Faith, para lalong lalalim ang ating pananampalataya. Kung halimbawa hagdan ito, at ang hagdan nito ay walang ibang daan. Ito lang ang dapat mong daanin para mapunta ka doon sa nais mong puntahan. Walang ibang daan. Ngayon ang hagdan na ito ay magalaw siya. Hindi mo siya kung hindi ka talagang kung hindi mo talagang totohanan, hindi mo siya mahuli dahil magalaw siya. Sa panahon po natin ngayon, halimbawa, yung kasalanan na ito nasa harapan mo, hindi ka ba pupunta dito sa hanggan na ito? Pagpapatuloy ka ba dito? Ang sabi po ng Panginoon dito, maging matapat tayo. Iwaksi natin ang lahat ng kasalanan at anumang balakid na pumipigil. Sa ngayon, nakipag-battle po tayo, tama? Nakipag-battle po tayo. Ang kalaban po natin, spiritual. Hindi po natin siya nakikita. Pero meron po tayong Diyos na tumutulong sa atin. Ang sabi ng Panginoon, pangako niya po yan, iingatan tayo. Lahat ng pangako ko sa iyo, matutupad, mangyayari. Ang sabi po rito. Pero ang nais lang ng Panginoon dito, yung makita tayong tumatakbo patungo sa Kanya. Although nakita mo na, alam mo na meron ka pa sanang gagawang kasalanan. Pero dahil alam mo na mapapahamak ka dito, iiwanan mo yan, tatakbo ka tungo sa Panginoon. Amen. Ito po yung nais ng Panginoon. Kaya sabi niya, magpatuloy sa takbuhin nasa ating harapan. Magpatuloy po tayo. Tapat ang Diyos na tumawag sa atin. Amen? Tapat ang Diyos. Wala tayong pagpipilinan eh. Tama po ba?
Wala. Wala. Kapag nandun ka na sa balik ng karamdaman, wala na. Amen? Kung minsan doon pa lang natin, tatawagan ng Lord. Pero ang sabi ng Panginoon, napapanahon man o hindi, ang sabi niya. Ibig sabihin, ano yan? Parang ano yan eh, parang hininga. Ibig sabihin, patuloy yung ating papupuri sa Diyos. Amen po ba? Kaya ang sabi niya, magtiwala tayo sa isang marunong sa lahat, sumasa lahat ng dako, makapangyarihan sa lahat, mapagbiyaya, mahabagin at maibigin Diyos na may magandang layunin para sa atin. Amen. May magandang layunin ang Lord sa atin. Hindi tayo maaaring magtiwala sa hindi natin nakikilala. Ngunit may solusyon mga kapatid sa problemang ito. Hindi ginawang mahirap ng Diyos para sa tao na matagpuan o makilala siya. Ang lahat ng ating dapat malaman tungkol sa Diyos ay nasa Biblia po, mga kapatid. Nasa Biblia po. Amen? Ang kanyang banal na salita para sa kanyang bayan, ang pagkilala sa Diyos ay katumbas ng pagkilala sa Kanya. Amen. Ang sabi ng Panginoon dito, mga kapatid, matatagpuan lamang natin siya dito sa banal na kasulatan. Amen. Ano po yung mensahe ng Panginoon? Sa umagang ito, ang nais ng Panginoon, maging matapat po tayo sa Kanya. Amen. Priority po natin ang Lord sa buhay natin. Kung nais natin magtagumpay sa lahat ng ating mga ninanasan, spiritually, ito po yung ating unahin mga kapatid. Ang salita ng Panginoon. Amen po ba? Matthew 6:33. Ang sabi niya, pag sumikatan ninyo ang paghalian kayo ng Diyos at mamuhay ayon sa kanyang kalooban lahat ng bagay, ang sabi doon, bibigay niya sa atin. Pero sabi niya rito, pag sumikatan, napaghalian kayo ng Diyos. Sa ngayon, sa ating panahon na nag-aari na sa atin ng Lord, amen po ba? Amen. So, ibig sabihin, tayo ngayon ay lumalakad na sa kalooban ng Panginoon. Amen? So, ibig sabihin, ang layunin ng Panginoon dito, patatagin tayo. Kaya ang sabi niya rito, magpatuloy tayo sa patuloy. Amen? Huwag po tayo hihinto. Amen? So, praise the Lord. Hanggang dito na lang yung salita ng Panginoon, puri ng Lord, sa kanyang mga salita sa umaga. So, praise God, tayo po ay nanalangin. Dakilang Diyos na mga pangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, sa mga salita mo, sa narinig po namin ngayon. Ang nais mo lang sa amin, Panginoon, ay maging tapat kami sa iyo, Panginoon, handang sumunod sa kalooban mo. At maraming salamat, Lord, at sa oras pong ito, nais po namin na lukuban po ninyo kami ng iyong kapangyarihan, ang bawat isa sa amin, ang mga kapatid na nasa tahanan ngayon. Dalayan po namin, Lord, na patuloy po kami na iligtas sa aming mga panganib na dumarating sa aming mga buhay. Dakilang Diyos, maraming salamat. Pagpalain mo po ang bawat isa, pamilya ng Harmony, at ikaw ang patuloy namin na sinasamba at tinataas sa ating mga buhay. Maraming salamat po muli sa itong lahat ng papuri, parangal, pagsamba at pagdakila. Ito po ang aming nagdasal sa dalangin sa matamis at mga pangyarihan pangalan ng aming Panginoon Jesus. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Bye-bye.